Um, Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi parang ang sabi ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila, sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nag-kidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. Tinanong ko siya, alam ko tinanong din siya ng lawyer, hindi ko lang alam kung anong mga incidents, but tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na may ganyan. Natumba was his term. Oh. Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, it's just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng, para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. And wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City, because sinasabi nga niya, wala naman ako doon, and that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon. So, wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung interim release